mangyari. In the meantime, ano po kaya ang ginagawa ng gobyerno ni BBM? Wala. Para gumaan-gaan naman itong... Wala. Gusto ko na... alam, ngayon po, na mataas na ang gasolina. Magkano na ba ang gasolina ngayon? Ano na raw Dadagdag. Ang alam ko yung diesel sobrang taas eh. Parang 20% taas. Mga 93 na ang diesel, tapos ang gasolina between 78 and 79. No? Sa taas ng gasolina ngayon, Ma'am Cora, ano naman epekto nito sa negosyo at mga trabaho? Actually, lahat ng presyo tataas. Kasi ang gasolina may pinakamalawak na impluensya sa lahat ng bilihin dito sa Pilipinas. We call it the inflation basket. No? So, yung inflation basket, yun yung kabuuan ng mga ginagastos natin sa pang-araw-araw. So, yung gasolina, yung unang-una yung gasolina, tsaka langis, di ba? Mga 12% ang ano niyan, component siya sa inflation. Tapos yung 20 pala, 20%. Sa transport, 12%. Yung jeepney, yung taxi, yung kotse, ganyan. Tapos, syempre, pag bumili ka ng pagkain, ng ano, yung mga manufacturers, gumagamit rin ng krudo. So, tataas din, di ba? Yung mga nagde-deliver ng mga basic services, yung mga nagmomotor, yung mga Grab, angkas, ganyan, tataas din ang presyo nila. Tataas ang presyo pero ang sahod ay steady. Correct. So, talagang ang mangyayari dyan, yung abilidad ng piso mo na makabili, lumiliit ng lumiliit. Ang tawag doon, purchasing power. So, ngayon, nung Enero, I think 76 centavos ang talagang value ng piso. Hindi na piso. 76 centavos na lang. So, ito, kung tumaas ang inflation mo ng 15 to 20%, baka maging 50 centavos na lang ang kakayanan ng piso na makabili. Kati, mamalengking nga tayo, ha? Punta Sa sunod tayo. na linggo, ha? Magkanong manok ngayon, Kati? Isang buong manok? Ako kasi namamalengke ako eh. Magkano kaya ngayon? Ako, farmers, sabi nila medyo mahal, pero magaganda kasi 200, 240, ganyan. 240 ang... per kilo. Ganyan na ngayon. Yeah. Pero alam mo, Miss Cora, ako kasi I'm very worried kasi 90% of tayo talaga na nag-aangkat tayo ng oil sa ibang bansa, no? And most of it galing sa Middle East. Then meron tayong magiging malaking problema, yung Strait of Hormuz na isasara. So, Actually, sarado paano na yun? siya. Sarado na may, talaga. May mga Okay. dumadaan, pero hindi complete yung operation. Pag under normal operations, 2 million barrels of oil per day ang dumadaan siya sa Strait of Hormuz. Ang China, pwedeng dumaan. Ang China, Russia, India. So, yung mga kasama sa BRICS, no? Pero Sabi ni Trump, ano daw niya, atake niya yung Strait of Hormuz. Nagtatawag siya ng allies, eh. actually, inatake na niya yung Strait of Hormuz kasi naglalagay sila ng mga landmines, eh. So, yung mga ships na maglalagay ng landmines, inatake na ng Amerika. So, ang talagang, yan ang pinaka-critical, no? Ang Strait of Hormuz, 40% ng oil production ay most of the production of Iran dumadaan talaga dyan. At saka meron isang island dyan, yung Karg Island. 90% ng oil ng Iran dumadaan sa terminal ng Karg Island. At siyempre, na-secure nila yan, na hindi yan So, sinecure na yan ng US. So, hopefully, hindi na magtagal yung gera kasi talagang yung dumadaan na ng mga boats dyan na may dalang langis, nagsusuplayan sa buong mundo. So, hindi lang tayong tatamaan ito, buong mundo ang tinatamaan. So, ang estimate mo, mga April, May, tapos na to? Let us pray na gano'n na nga ang mangyari, no? Kasi hindi naman natin talaga, hindi tayo makakasiguro na talagang gano'n ang mangyari. In the meantime, ano po kaya ang ginagawa ng gobyerno ni BBM? Wala. Para gumaan-gaan naman itong... Wala. Gusto ko na...